Hindi nararapat na ganun kalaking budget ang ilaan sa isang zona, sabi niya ganyan. Pero dapat nagkakaroon ng mga independent groups na talagang pupuna o walang bagay na inaalala para punahin yung mga mali ng isang gobyerno. Dito nakikita natin na kumukover na siya. Kasi inisa-isa pa niya yung talagang mga bagay na sabi niya walang problema. Pag usapin Miss Philippines, war on drugs, sinabi na naman niya na talagang yun. Talaga wala silang kaplano-plano na bumatikos doon at tumutol sa ginagawa niya ng Marcos administration niya. Yun ang ibig niya sabihin dito. Talagang kaisa doon. Tapos yung mga ibang issue na itinanong, ay nagugas kamay na siya rito. Nasabi nga niya, dahilan na siya na kailangan nagkakaroon nga raw ng independent groups na siyang pupuna. Yung wala bang dapat alalahanin na sabihin mo, meron siyang utang na loob sa ganung bagay. At ngayon, may gusto siyang sabihin, hindi niya tuloy mapuna. Yun ang pinupunto naman ni Bam Aquino. At si Chil Jokno naman, ganun din may kilala yung sinabi niya, pero sang-ayon na rin sa dalawang sinabi ng dalawang dating senador na umiipal. Ang ibig kong sabihin, pinupunto ko dito, talagang itong dilawan na ito, wala talaga itong kabalak-balak na kumontra kay Marcos sa administrasyon ito. Maski bagay na kapuna-puna naman, yung bagay man na pinagkakaisahan nila, di umano sabi na di nga yung, di ba ito yung war on drugs at this Philippines yung usapin, wala silang problema dyan, hindi sila critical sa usapin ito, nagkakaisa sila. Pero sa mga bagay na tinututulan nila, naghuhugas kamay sila na pumuna rito. At yun nga ang mungkahi ni dating Senador Bam Aquino na dapat dahil nagkakaroon ng mga grupo na siyang babatikos o pupuna. Yung mga independent pa, yung walang pinapanigan na sinasabi na kumbaga lehitimong issues lang yung kanilang mga pinupunto. Kung may nararapat punahin. Yung kumbaga walang isa sa alang-alang, yun ang ibig niya sabihin dito. At nakikita ko rito, talaga naninimbang sila. Kung halimbawa man may mga DDS na talagang tumututol sa 20 million na budget sa zona, medyo pumabor sila rito. O sumang-ayon sila rito. At ngayon, doon naman sa mga parte na katulad ng West Philippines, alam naman nila naman naging mainit na isip at marami din naman mga loyalists na dito ay pumapabor Pumabor din sila dito. Dito napapansin natin, parang gusto talagang mamangka din ng mga dilawan na ito sa dalawang ilong. Bagay, alam din nila yung kanilang katatayuan na sila talaga delikadong mahulog na naman sa pangatlong pagkakataon sa inidoro kung hindi sila magiging mahusay manadya sa mga galawan. Kaya kumbaga, panig siya dun sa kabila, tapos sa kabila naman pinapanigan din niya. Kumbaga sumasayaw-sayaw lang siya dun sa tugtog. Ganito ang dilawan ngayon. Ito ang napupuna natin. At pero simpinaram pa rin yung ating basa dito na talagang hindi nagbabago yung mga pangako na hindi pa man talaga kampanya. Lumilitaw na yung mga pangako kaagad nila na ito yung gusto ko pag ako naging senador. Ang tagal ng mga senador ng mga taong ito. Ang tagal na at itong mga binabanggit ng mga ito, hindi masakit na sa tainga talagang yun ang yun din. Pero pag naupo naman sila, wala namang ginagawa talaga. Yan ang katotohanan po niyan. Katulad ng sinabi ito nga pala naalala ko, yung binitawan sinabi ni Chil Jokno, siyempre hindi pa nito nagiging senador. Medyo bago-bago yung sinabi niya na hindi pa nagagawa ng administrasyon o ng mga administrasyon ni Aquino. Hindi kaya binabanggit nila yung administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Basta ang kanilang kinukumpara lang yung kay Aquino ng administrasyon at itong kay Marcos ngayon. Sabi ni Chil Jokno, wala naman talaga ibang solusyon dyan, kundi patatagin yung ating agrikultura. Hindi tayo angkat ng angkat. Paano gagawin natin dito? Siyempre, kung bibigyan mo sila ng abono, dapat kumpleto. Bibigyan mo sila ng patubig. Ang mangyayari, bibigyan mo ng abono, kulang naman sila sa patubig. Ang nangyayari, binibinta na lamang at kung ang nangyayari pa, di pinagtutubuan nila.
Yun ang sinasabi ko, bakit hindi ito sinasabi nila Bam Aquino kaya ini dating senador Kiko Pangilinan. Kasi nung panahon ni Pinoy, ang agriculture secretary nung pinalitan niya kasi nagpalit yan. Ang unang-unang naupo si Alcala, na taga rito sa amin sa probinsya ng Quezon. Ang sabi niya, maghintay lang tayo 1 taon at hindi na tayo mag-aangkat ng bigas. Talagang yan ang talagang target natin. Pagbuo ng pansarili nating pagkain sa agriculture na aking hawakan. Bakit hindi ito sasabihin ni Francis Pangilinan? Bakit ito iniingatan niyang banggitin? Kasi nakaupo na siya noon at wala namang nangyari kahit ganito ng pulisiya nila. Ngayon, inuulit na naman nila na yun daw ang kailangan gawin. Pero nung naupo sila, na yun yung sinabi, nung dating naupo sekretary na si Alcala nga, na taga rito sa amin, wala naman, hindi naman nangyari, hindi naman ginawa. At ito si senador na si Francis, si Kiko Pangilinan, at saka ito si Bam Aquino. Pero hindi naman nila ginawa yan, mga bagay na yan. Kaya nakikita natin, nagpapanibago naman ulit sila ng pambubudol at pambubula sa tao. Pero ang katotohanan, kahit maupo ang mga ito, wala naman ito ng ibang interest, kundi mabalik lang ulit sa kapangyarihan. Para yung kanilang nakabaon na sa kumunoy na political career, gusto nilang iahon ngayon sa pamagitan naman ng mga pambubudol na ito. Alam naman na ng tao.